Ang susunod na programa ay Rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Isa lamang akong estudyanteng nangangarap. Nangangarap na sa bawat hakbang na tinatahak ng aking mga paa, makakahanap ng isang tunay na kaligayahan at kaunlaran na matagal ko nang hinahangad. Marami mang tao ang nakapaligid sa akin. Taas na akong ipagmamalaki ang aking sarili. Marami mang pagsubok ang nakaabang, alam kong ako'y makakarating sa aking patutunguhan. Alang-alang sa aking kinabukasan, ako'y magiging matatag upang ito'y aking maabot at ito ang simula. Co-op, the future leaders and managers. Alam mo ba ang ibig sabihin ng leader at manager? Atin itong alamin. Ano nga ba ang ibig sabihin ng leader? Ang pagiging isang leader ay isang proseso kung saan ang isang tao ay may kakayahang maimpluwensya ng iba na gawin ang isang layunin at kakayahang dalhin ng isang organisasyon sa paraang mas nagkakaisa. Ano naman ang ibig sabihin ng manager? Ang manager naman ang tagapamahala, tagapangasiwa, tagapatnubay at patnugot sa isang kumpanya. Ano bang pagkakaiba ng leader sa manager? Ang leader ay nagpaplano sa kanilang kinabukasan, habang ang manager naman ay mas binibigyan importansya at panahon kung ano ang mangyayari sa ngayon. Ang leader ang nagbibigay ng motibo at inspirasyon sa kanilang grupo, habang ang manager naman ang kumukontrol at nagtuturo sa kanilang nasasakupan. At ngayon, magsasurvey tayo kung ano ang mas top Ang katanungan ay, anong mas gusto mo? Leader? o manager. Tara, mag-survey na tayo. Anong mas top sa'yo? Leader or manager? Para sa akin is leader kasi hindi ka magiging manager kung hindi ka magiging leader. Kasi sa pagiging leader nag-uumpisa ang leadership. So, kung alam mo kung paano magiging leader, kaya mong i-manage ang mga tao. Anong mas gusto mo? Maging manager o maging leader? Kasi actually, yung pagiging leader at pagiging manager, it's almost the same. Parang kasi kayo nag-lead ng tao. Pero if I'm going to choose, I would rather choose, syempre, pagiging leader. Bakit? Kasi once na ikaw ay leader, maibabahagi mo sa kanila kung ano yung mga bagay na natutunan mo. Bilang isang co-op, ano mas gusto mo? Leader o manager? Para sa akin, mas gusto ko maging leader. Bakit? Kasi bago ko ma-overcome yung pagiging manager, tadaan ka muna sa proseso ng pagiging leader na kung saan matututunan mo yung mga bagay na dapat maging mga tungkulin na dapat gawin ng isang manager para maging successful siya. Anong gusto mo? Maging isang leader o maging isang manager? Manager. Bakit? Why did I say so? Because, Tagalog na agad. Since, nanggaling na ako sa KFC, so parang na-observe ko na kung ano yung mga gagawin ng isang manager. So, gusto ko, once sa pag-graduate ko, isa yun sa magiging profession ko kasi parang konti na lang yung adjustments. Kasi 4 years ako naging crew. Kaya yun. Thank you. Ano mas pabor sa'yo? Leader o manager? Manager. Bakit? Parang kasi sa akin mas gusto ko maging manager kaysa sa leader.
Mas mahirap kasi mag-handle ng tao kaysa yung ikaw nag-uutos sa kanila para gawin yung trabaho. Ano mas gusto mo? Maging leader or manager? Leader or manager. Kung piliin ako sa dalawa, mas gusto ko maging leader na lang. For me kasi, if you are a manager, you'll become also a leader. Ano ba mas gusto mo, maging isang leader o maging isang manager? Para po sa akin, mas gusto ko maging isang leader kesa manager. Sapagkat ang pagiging isang leader, siya yung nagli-lead sa isang gawain. Hindi lang siya bilang leader, hindi lang siya tagapagpasunod, kundi sabi nga, di ba, a good leader must be a good follower. Anong mas gusto mo, maging leader or manager? Leader. Bakit? Kasi being a leader, mas involved ako sa mga tauhan ko. And sa ugali ko, kasi I like to lead the way. Kasi mas maganda na yung ikaw magli-lead sa maganda. Kasi ikaw yung may isip. And pag ikaw yung leader, hindi porket leader ka, walang consequence. Kailangan alam mo rin yung ginagawa mo kasi nga leader ka. Ikaw yung nagli-lead ng daan nila. So kailangan yung knowledge na alam mo, bibigay mo rin sa kanila para equal yung kahit ikaw yung leader, alam din nila kung ano yung ginagawa nila. Ano mas pabor sa'yo, manager o leader? Siyempre manager. Bakit? Kasi first, satisfying salary. And second, gusto kong mag-handle ng mga, lalo na pag nasa inside ka ng company, and interesting projects na i-present mo sa mga board members. May tatanong ako sa'yo, ano mas pabor sa'yo? Maging leader o maging manager? Kasi magkaiba kasing factor yung pag ganyan eh. Pag iba yung position ng pagiging leader, pagiging manager. Para sa akin, kasi ang goal ko kasi is maging manager. Bakit? Kasi yun yung gusto ko, parang nakaka-challenge kasi sa sarili. Kung paano ka mag-manage ng personnel mo. Management nga eh. Kaya yun yung kinuha kong course. Base sa aming survey, 6 sa 10 co-op student ang gustong maging leader kaysa maging manager dahil naniniwala sila na hindi ka magiging manager kung hindi ka naging leader. Mas top ang leader. Nag-interview kami ng mga co-op students na naging isang leader. Na kung saan kayo ay matututo at makakapagbigay inspirasyon sa inyo. So better, watch and learn! Hello guys, nandito tayo kasama si Ate Shibum. Ngayon tatanungin natin siya kung Dahil naging presidente ka ng co-op, di ba? Siyempre leader ka nun. As a good leader, paano mo na-influensyahan yung mga estudyante na naging okay, actually, naging president ako ng co-op. Pero, that's the name. Name lang yun. Hindi ko inuugali ng dahil presidente ako kasi presidente ako. So, presidente ako sa pangalan. Pero pag nakikipag-usap ako sa mga tao, sa mga ko, kaibigan din nila ako at the same time. Ayoko na dahil presidente ka, dinadala mo yung pangalan ng hindi presidente. Although tama naman yun. Ang problema lang, kailangan mo bigyan ng limitasyon. Kasi hindi mo hindi mo sila kaya sunurin, kung hindi mo sila kaya sunurin. At the same time, kailangan mo huli yung tao, yung mga tao na paligid sa'yo. sa ngayon nag-aaral pa lang kami at graduating student. Anong may papayo mo sa amin na para maging successful after graduation, makahanap kami ng magandang trabaho? Kasi ako, bago ako graduate, I make sure na pag lumabas ako ng school na to, matapang ako. I make sure na kapag lumabas ako, graduate ako sa pamantasan na nasod ng Pasay, City University of Pasay ngayon, kaya kong harapin lahat ng pagsubok, lahat ng consequences na pwede kong makuha in a real world. Kasi ngayon nag-aaral pa lang tayo. It's not the real world actually. Pero dito sa school na to, marami tayong matututunan. So once na natutunan natin yung bagay na yun, kailangan i-adapt natin yun pag nasa labas na tayo. Kaya may mga professor na nandiyan dyan handang pagsabihan ka, pagalitan ka, para at least matuto ka kung ano yung tama o mali. So if ever na graduate kayo, make sure na marunong kayo manindigan sa sarili ninyo. Make sure na kapag hahanap kayo ng trabaho, happy kayo doon. Huwag kayong sasabak sa bagay na alam nyong ikakadaw ninyo. Dapat, doon kayo sa bagay na alam nyong i-improve pa ng sarili ninyo. Tutulungan pa para maging kung sino kayo,
makilala nyo kung sino yung sarili nyo at para at least ma-achieve mo yung dapat nyong i-achieve kasi natutunan nyo yun in a real world. Hindi yun na ituro sa inyo pero natutunan nyo yun by yourself. So siguro yun na yung pwede kong ipayo sa inyo. Yun lang. Yan, tama lahat yung sinabi niya, no? Na-inspired tayo lahat doon. Thank you, Ate Shibuma. Salamat. Maraming salamat. Thank you din. Bilang isang co-op president, ano yung mga responsibility mo? Siyempre, ang pagiging president ng COA, ito yung siya yung nagre-represent ng kanilang kolehiyo. And then siya yung nagre-represent ng meetings, papatawag ng meetings, and yun, mag-facilitate ng COAC student, mga ganon. Tapos, paano as a leader or as a president, paano ka nakikibagay sa mga kapwa mo estudyante? kasi we have different behavior, we have different attitude, diba? Kanya-kanya, may iba't iba tayong ugali eh. So, depende rin. Kung democratic yung attitude ko and approachable daw, then doon ay leadership, ayun. Tapos, hindi ko lang sa ibang estudyante. Pero kung maganda yung approach mo sa bawat estudyante, makikipag-cooperate din naman sila. And then, yun, approachable. Yun, sweet, yun. Lagi na natawag sa daldal. Oo, mabok. Machika. Yan mo na. Parang sa bagay, marketing na lang daw ako. Yun. Tapos, bilang president, ano klaseng leader ka ba? I would say I am democratic. Paano man sabi? Democratic kasi lahat tayo may kalayaan eh. May karapatan tayo, kanya-kanyang karapatan. May karapatan tayo pantao, di ba? Kung ano yung mga naiisip nila, may kalayaan tayong bumoto, di ba? May kalayaan tayong, yun, democratic kasi may kanya-kanya tayong mayong suggestion, may suggestion. And ina-entertain ko na yun, ina-accept ko yun bilang president ng COA. Kung may magandang suggestion pa, para sa ikakaganda ng COA. Ayun. Ano yung may papayo mo sa ating mga kagaya mga co-op student? Being a leader kasi hindi ko iniisip yung I have a position. And parang serve mo yung para hindi lang na may position ako, president ako, pero dapat iniisip mo kung paano ka makapag-serve, kung paano ka makakatulong sa kolehiyo mo. Ayun. Kaya kasi sinasabi ko, diba, yung nag-campaign ako, we do the action. We do not run for the position. So sana, yung mga tatakbo pang presidente ng COAC, hindi isipin yung position lang. Yung karangyaan. Yun, dapat yung sa ikakabuti ng COAC. Okay, thank you, Ma'am President. First of all, congratulations dahil ikaw ang naging president ng CUP Council. Anong nararamdaman mo ngayon? Siyempre, masaya kasi pagkatapos ng lahat ng hirap, pagkatapos ng lahat ng talagang pagbubuno namin ng kabilang partido, natapos na at kami nga yung naihalal. Ano ka sa tingin mo ngayon? Leader or manager? I'm a leader, syempre. Bakit? Being the president of the Central Student Council, syempre, ikaw yung magmamanage ng buong organisasyon. Paano ka makikibagay sa aming kapwa mo estudyante bilang naging presidente ka na ngayon? Syempre, ganun pa rin. Kailangan maging approachable ako. Kapag may mga estudyante na gustong humingi ng advices or ng suggestions o kaya ng reklamo, very much welcome sila. I-entertain namin sila palagi. Ano mga tungkulin mo ngayon bilang naging president ka na? Ayun, unang-una, I'll be the student regent kung saan uupo ako sa Board of Regents kasama ang presidente ng university at ilang pang opisyales. And then, kailangan kong i-maintain yung operations ng Central Student Councils, yung mga projects na hinain namin sa Meeting de Avance, yun yung mga kailangan namin gampanan. Anong maipapayo mo sa amin upang maging matagumpay din kami tulad mo? Ayun, basta focus on your dreams, discipline, unang-unang kailangan, tsaka kailangan marunong tayong tumanaw ng utang na loob kung sino yung mga tumutulong sa atin, and seek advices kasi mga bata pa tayo, kailangan natin ng advices. Ilang taong ka na po sa pamantasan ng ito nagtutulong? Nagstart kami dito 1995, bali pang 18 na, 18 years nagpapamantasan. 18 years na
naging masaya. Now, Ilang taon na po kayong namumuno bilang isang department head ng COAC? kasi sa pamumuno, on and off, on and off. Bakit? Kasi sa on and off, first dean ng co-op. Tapos, naging college coordinator. Hanggang nag-level up yun department head. Nawala ulit kasi nagpahinga ang lola ninyo sa pag-aaral. Naibalik ulit. Until now, department head pa din ako. Ano niyo po narating yung posisyon niyo, ma'am? Ano po mga pinagdaanan niyo? Yan. Yan? Sobrang pinagdaanan talaga no? Effort lang. Kasi pagka, maraming challenge talaga. Nakakari ka ng gumid up. Kasi pag may pangarap ka, go ka lang ng go. Maraming challenges din naman yan Diba? Kaya lang, talagang, if you love your work, the work will take care of you. Ayun yun. Kaya nailagay sa position. Paano, even you love your work na, pero yung sahod pag hindi enough, ganun, patuloy Hindi kasi rason yung sahod Vocation kasi to Hindi naman siya talagang profession talaga. Ando doon kasi service. Pag service andun, second lang yung pera. Kasi kung may pera ka naman milyon, kung di ka naman masaya, alis ka din. Diba? So, kasi ang aming consolation mga katulad ng estudyante, kayo yung aming product. Pag nagtagumpay kayo, ayun yung accomplishment. Wala nagpapataya sa amin. Ayun yun. Bilang isang department head, paano niyo po napamumunuan yung ibang guro? Kailangan mo dyan dapat hindi ka bossy. Kailangan friend mo sila. Parang understanding din. Kailangan alam mo yung kultura ng bawat isa. Matahimik ito. Ito naman maligali. Ito naman masayahin. Ito naman ayaw magsalita. Pag-aaralan mo sila kung paano sila ataking ito naman. Kailangan under nyo. Hindi kailangan friendship pa. Ma'am, paano niyo po nahati yung oras niyo sa pamilya at yung oras niyo sa career? Dali lang. Basta alam mo budgetin. Katulad sa akin, mas malaki yung oras ko sa school. Sabi natin 100%. 80% nandito sa school, 10% sa aking boundary, 10% sa aking pag-aaral. So budget so wala siya. Time management lang. Ma'am, sa palagay niyo po, sapat po ba ang pasilidad natin para sa mga estudyante? Kailangan na maraming dagdag. Kasi hindi sapat yun. Pwede nakakatulong, pero kailangan talagang ng bonggang-bonggang yung facilities natin, kailangan ibang gauges talaga ng sobra. Para, di lang matuto, para updated ko sa lahat ng bagay. Palagay niyo po ma'am, malaki po ba ang posibilidad na maging isang leader o manager ng COAC? Naman, kasi COAC, grad kaya ako. DSOA grad ako. DSOA ako lang. Kasi ang DSSA, DSOA na Ladderized kaya yan kasi nung nag-aaral ako, 2-year course Associate in Secretariat. 4 years, DSSA, nag-major ako ng 2. So, kaya bumuno ako ng 6 na taon sa eskwelahan. Pero kahit na bumubuno ako, working student na ako. Hindi ako tumenga ng matagal. Graduate ko, mga months lang yun Na-hire na ako kaagad. Ilang po kami ng advice ko. Paano niyo po ba kami mapapayuhan para maging isang katulad niyo po? Matagumpay. Work hard, give your best, dedication, be friendly, pero hindi kayo dapat yung parang flirty. Kasi may ganun, di ba? Yung gano'n, so gusto nyo abutin, tapos meron kayo makakartang iba. Walang ganun. Basta, do it on your way. Kung kaya nyo lang, abutin, pero step by step. At huwag nyo kang mananakit ng ganun na. Makasarap kasi pag nandun kayo. That friends. Diba? Nag-interview kami ng COAC students na naging manager bilang patunay na may future sila maging leaders and managers. Kaya manood kayo. Ako si
Sheila Marie Kiambao. 25 years old na po ako. And nagtatrabaho na po ako sa Jollibee. 2 years na po ako ng Jollibee manager. Ayun. Galing din ako ng PLP before. Nag-graduate ako ng PLP. Batch 2008 ako nag-graduate ng PLP. Tapos, ano po ba? After kong graduate, ano pa ako nun, may contract pa ako na na-proof ako. Tinapos ko yun, siguro mga August na ako na-endo nun kasi nag-pioneer pa ako dito sa Jollibee Liberty. Ayun. Paano mo na-handle yung mga subordinates? As a manager po, may dalawa kasing pwedeng basihan. Kapag nasa store kami, ang policy namin sa store, kahit kaibigan ko siya, kapag sa store, manager ako, crew ka. May limitation ko. Hindi pwedeng, kapag sa labas na friend kayo, sa loob, ganun din kayo. Kasi parang, kapag sa loob na kapag ganun pa rin yung tiringan nyo, magkakaroon kasi ng lumalampas na sa limitations yung mga crew. Kunyari na lang sa, kami ng mga crew ko, sa labas kami, nag-outside naman kami. Kunyari, nagbabanding kami sa labas. Pero kapag sa loob ng store, kapag policy tayo. Kapag law siya, hindi dapat na turingan na kaibigan, porket kaibigan kita, papalampasin kita. Or dahil mabait ka sa akin, mabait din ako sa iyo. Hindi pwede yun. Kailangan yung treatment mo sa bawat crew mo, fair lang. Yun lang. Sa trabaho naman po, ano yung pagkakaiba ng trabaho niyo dati as sa manager? Medyo mabigat na ngayon kasi kung before, medyo pa-banjing lang. Nakatuon ka lang sa isang task. Kunyari counter ako before. Counter lang yung pinag-aaralan ko. Kung ngayon, ngayong manager na ako, hindi na pwedeng ganon. Kasi kailangan lahat ng stations, alam mo lahat ng standards, alam mo paikot-ikot mong sa loob ng tindahan. Hindi lang kasi yung tindahan yung pwede mong bantayan. Even yung customers mo. Ngayon kasi, as a manager, ang hinahandle mo kasi yung buong tindahan. Dati kasi, kung yung team mo, counter lang, yun lang hinahawakan mo. Ayun lang yung sakop ng specific task mo. Ayun lang. So, may mga na-handle na po ba kayong mga challenges na nangyayari dito sa store? Marami na. Sa 2 years, marami na talaga. Halos araw-araw kasi, araw-araw magkakaroon ka ng imposible magkaroon sa isang araw ng, hindi po pwedeng lilipas ang isang araw na wala kang challenge na makakarap. Kunyari, for example, yung customer nag-complain, kailangan harapin mo siya. Hindi mo siya pwedeng, bakit may kasama kang manager, hindi mo siya pwedeng siya yung lumutas. Kasi nandun ka sa scene. Kunyari, kung counter manager ka at merong nag-complain, ikaw yung unang-una dapat lalabas, hindi yung kitchen manager. Kasi nakatask ka sa labas. Ikaw yung unang-unang re-rescue dun sa customer para bigyan siya ng feedback kung ano ba yung nangyari. Para ma-relay sa'yo kung ano yung naging concern niya. Hindi pwedeng, kunyari, sir, may na-complain, ganito, ibibigay mo pa sa ibang manager. Kailangan, meron kang thinking na mabilis ka mag-isip kung ano yung dapat mong gawin sa isang specific na problema. Happy po ba kayo sa trabaho? Oo naman. Na-fulfill naman ako. Dream job niyo po ba? Actually, oo. Na maging manager? Oo. Actually, hindi ko naman talaga dream job na maging manager ng Jollibee. Basta manager lang. Siguro high school pa lang ako. Or nung nag-aaral pa lang ako. Talagang dream job ko na mag-manage, gano'n. Parang gusto nyo nag-handle ka ng tao? Oo, parang gusto ko medyo bossy na. Pero hindi naman, gusto ko lang gano'n. Oo. Kasi may nakita akong manager before na, manager ko siya before nung crew pa ako. Tapos parang sinabi ko, magiging ganyan din ako. So, balang araw, kanya, 5 years from now, ayun, nakatotoo naman na naging katulad niya ako. So, sa na lang po, sa ano po yung pwedeng ipayo sa amin para ayun, sabi ko nga before sa sarili ko, hindi porket taga-PLP lang ako, hanggang dun ako. Kasi wala naman yun sa school, wala rin yun sa kung ano yung pinag-aralan mo. Sabi ko nga sa sarili ko, okay na sa akin na may pinagtapos ako kasi wala namang, ang akin kasi
hanggat may diploma ka, hanggat meron kang naka-graduate ka ng 4 years course, lahat ng trabaho pwede mong pasukin. Hindi porket meron nga dito sa amin na nursing siya, pero nag-MT. At least 4 years kasi yung tinatanggap kapag manager ka. Kasi di ba, kunyari, nursing ka, tapos mag-apply ka ng manager, okay lang yun kasi, di ba parang hindi naman related. Kasi kapag nag-manager ka, mapag-aaralan mo rin naman kasi may pinag-undergo rin ng training. Nadadaan naman sa training, sa araw-araw na pag-aaral nyo, pagre-review nyo ng team. Ayun lang, ang mapapayo ko lang sa inyo, never give up kung ano man yung dream nyo. Tapos, hindi porket nandyan kayo sa PLP, parang sasabihin nyo lang, ay, taga-PLP lang naman ako eh. Hindi, wag nyo maliitin na nag-graduate kayo ng PLP. Be proud kasi merong PLP na pwedeng na kahit mababa yung tuition, fee, pero merong knowledge na nai-stack sa inyo. Tsaka wag nyo pabayaan yung pag-aaral nyo. Ayun lang. Tsaka mag-strive lang kayong mabuti sa mga gusto nyong dreams. Tapos isipin nyo lang na lagi na kapag meron kayong gusto, sabihin nyo lang lagi na magiging ganun. Kasi what your mind think, the body will act. Parang inisip ko na dati, di ba, sabi ko magiging ganyan din ako. Hindi ko naman talaga sinabi na araw-araw magiging manager ako. Yun lang, basta magtiwala lang kayo sa sarili nyo na kaya nyo yung bawat pagsubok na darating sa buhay nyo. Tapos, kung ano man yung dream nyo, huwag kayong tumigil. Yun lang. Tawag niyan, malaki bang natutulong ng school pa? Sa tingin mo malaki natutulong ng school sa mo ngayon? Actually, ako kasi working student talaga ako before. Before talaga, first year college pa lang ako, working student na ako. Merong time na hindi talaga ako nakakapasok ng first subject ko kasi puyat ako, tapos nahihirapan ako mag-aral, pero hindi naging rason yun para makagraduate ako o makatapos ako ng pag-aral, makuha yung pagiging manager ko ngayon. Actually, malaki rin naman yung naging tulong sa akin ng PLP kasi merong mga subjects na related din naman dun sa naging trabaho ko ngayon. Kung paano mag-project, di ba meron din sa school kung paano mo i-project yung sarili mo sa ibang tao, paano mananamit, ayun, paano mo the way sasabihin kung ano yung mga dapat mong sabihin sa ibang tao, paano mag-handle ng subordinates, ayun. Ayun lang. Okay lang ba na i-share mo sa amin kung magkano yung pinasweldo mo? Ganun talaga. Actually, sa Jollibee World, kahit yung mga crew namin, hindi talaga allowed yun kasi confidential siya. Kahit kaninong manager yun, confidential yung sahod namin. Pero monthly basis kasi yung sweldo ng isang manager. Kung ang contract nyo ay, kunyari, pinag-usapan nyo, ang nasa kontrata nyo 15,000 naman, i-divide lang yung into 2 kasi sa isang buwan, 2 beses yung sweldo. Kunyari, 15,000, 7,575. Ayun lang. Tapos meron namang mga benefits na nakukuha. Hindi nakasali yun doon? Malinis na yung 15,000 sa mga benefits? Oo. May mga benefits pa namang makukuha. Kaya kunyari, nakakatake ko na, minsan, cleared na yung 5,000, gano'n. Pero depende yun sa bawas na rin din yun, yung 7,500 sa kalahati ng buwan. Babawasan pa yun, bali 5,000, magiging clear na lang. Oo, kunyari, kasi nasa contract nyo, 15,000 lang. Siyempre, may mga deductions pa, may mga dinideduct. Tapos, ano pa ba? Pero may mga additional benefits naman yun. Kunyari, may free meal kayo, gano'n. Pero talagang confidential, kaya hindi ko kayang sagutin. Or hindi ko kayang ipalabas yung payslip ko. Ayun. Okay lang po. Congratulations in advance kasi gagraduate tayo next year. Ayun, sana one of these days makita ko ulit kayo. Tapos, bala nyo, next year kayo naman yung maging manager, di ba? Mararanasan nyo rin yung mga mararanasan ko. Salamat. There's always gonna be another mountain. I'm always gonna wanna make it move. Always gonna be an uphill battle. Sometimes I'm gonna
paglapat ng aking ballpen sa aking kwaderno, dito nakalathala ang bawat aral na aking natutunan. Sa pagtaas ko ng aking kamay, alam ko na ako'y natuto at naging matatag. Tatapusin ko ang aking sinimulan dahil alam ko na ako'y may magandang kinabukasan. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, here we go. Look, I'm betting you like people, and I'm betting you love freak mode, and I'm betting you like girls to give love to girls and stroke your little ego. I bet you I'm guilty, your honor. That's just how we live in my genre. Who in the hell done paved the road wider? There's only one blow and one rider. I'm a damn shame, order more champagne, pull a damn hamstring, tryna put it on ya. Let your lips spin back around, come up. Slow it down, baby, take a little blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just